dilim-dilim dito, oh. Bilisan mo! Sige po, tay. Makmak! Halika dito! Bilisan mo! Bumili ka nga dun ng sigarilyo. Dun sa tindahan. Opo, tay. Bilisan mo! Paluin kita dun eh. Hoy, Rico, inutusan mo na naman anak mo. Pag yan na aksidente, ha? Sigarilyo mo na nga lang, papabili mo pa. Patalan mo yung mukha mo. Ay naku, Zay! Huwag kang makisali. Anak ko yan. At may karapatan ng utusan yan. Baka nakakalimutan mo. Ako ang haligi ng tahat. Dame, pabili nga po. Ay naku, Mang Iko, walang yelo. Ay, ikaw lang pala yung makmak. Ano bibilin mo? Kaya nga po ng sigarilyo. Sige, maghintay ka lang dyan. Ito oh. Ito po ang bayad. Naku na, kulang ka ng 13 pesos. Ah, sandali lang po, baka po nasa bulsa ko. Tita May, wala po eh. Paano po kaya gagawin natin? Ay naku, di pa din nababayaran ng tatay mo utang niya. Sige, idagdag na lang natin sa utang. Salamat po. Bilis! Ano yung hawak mo na yan? Pahinga! Hindi po po pwede para po ito sa tatay ko. Siyempre. Hala, paano yan? Sige, alis! Alis na nga! Hello po, tay. Bakit po? Hoy, Makmak! Nasaan ka na? Ang tagal mo naman, oh! Tay, kinuha nga po ng mga tambay eh. Oh, anong pake ko? Kunin mo ulit sa kanila. Bilisan mo, naiinit na ako. Sige po. Nasaan na po yung dalawang sigarilyo? Hinahanap na po ng papa ko. Bakit? Pag hindi ba namin to binalik, ano gagawin mo? Eh, Bawa naman, tulungan natin! Ngayong araw, ating malalaman mula sa mga eksperto ang dapat alam mo patungkol sa greenhouse gases na nakaaapekto sa ating kalusugan at lalong-lalo na sa ating mundo. Ating kinuha ang panayam ng mga doktor at nurse tungkol sa nakasisirang air pollution at greenhouse gases. Narito ang kanilang mga kasagutan na dapat ay alam mo. Thank you for that question, Kuya Hans. Mahalagang maging maingat at umiwas sa anumang usok na malalanghap dahil maaaring magdulot ito ng masamang epekto sa kalusugan. Ang usok mula sa sigarilyo, polusyon o sunog ay maaaring magdulot ng mga sakit sa baga, palalain ng hika, at tumaas ang panganib ng iba pang respiratory diseases. Mayroon din itong nakalalasong kemikal na maaaring makaapekto sa puso at immune system. Ang pag-iwas sa usok ay isang mahalagang hakbang upang mapanatili ang malusog na katawan at maayos na paghinga.
I am Dr. Ewan, and I will explain the types and kinds of diseases you get if you inhale smoke. That's why you should not smoke cigarettes. First, I'll give you the acute effects. So the first, smoke inhalation injury. Direct irritation and damage to the airways, causing coughing, wheezing, and shortness of breath. 2. Acute bronchitis. It is the inflammation of the bronchial tubes, leading to a persistent cough and mucus production. Number 3 is carbon monoxide poisoning. It is when the oxygen supply in your body reduces, so it leads to dizziness, confusion, and in severe cases, unconsciousness or death. So these are the more serious diseases, like chronic diseases. Number 1, chronic obstructive pulmonary disease, also known as COPD. A progressive lung disease that makes breathing difficult, often caused by long-term exposure to smoke. Number 2, lung cancer. It is a well-known and deadly consequence of prolonged smoke inhalation, especially from tobacco. That's why you never smoke. Number 3, it is emphysema, a type of COPD where the air sacs in the lungs are damaged, reducing oxygen exchange. Number 4, chronic bronchitis. It is the persistent inflammation of bronchial tubes, causing the long-term coughing and mucus production. Number 5, pulmonary fibrosis. It is the scarring of the lung tissue, making breathing increasingly difficult over time. The other health risks are cardiovascular diseases. Smoke exposure can lead to high blood pressure, heart attacks, and strokes. Asthma exacerbation. If one already has asthma, smoke can trigger severe attacks. Weakened immune system. The body becomes more susceptible to infections like pneumonia and tuberculosis. If exposed to smoke, especially in large amounts, one should seek fresh air immediately. Hydration, wearing protective masks, and if needed, medical evaluation are crucial. And of course, avoiding chronic exposure, such as quitting smoking, is the best preventive measure. Do take care, my friend, and breathe only the cleanest air possible. Ang mga sakit nito ay makuha mula sa iba't ibang usok. Una, ang usok mula sa mga kotse ay isa sa mga pangunahing dahilan ng polusyon sa hangin. Ang mga kemikal na galing dito ay pwedeng magdulot ng mga sakit sa baga at iba pang problema sa kalusugan. Pangalawa, ang usok mula sa mga pabrika ay isang malaking sanhi ng polusyon. At sa huli, ang sigarilyo ay isa sa mga kilalang sanhi ng usok na nagdudulot ng maraming sakit tulad ng lung cancer at sakit sa puso. Kaya't malaga na maging aware tayo sa mga sources ng usok na ito para mapanatiling ating kalusugan. Thanks for that question, Hans. Well, here are some tips to avoid the diseases from greenhouse effect. Number 1. Transition to renewable energy. Shift away from fossil fuels and invest in renewable energy sources like solar, wind, and hydropower. Number 2. Improve energy efficiency. Implement energy-efficient technologies in homes, industries, and transportation. Number 3. Promote sustainable transportation. Encourage public transportation, cycling, and walking, and invest in electric vehicles.
So in this way, we can avoid the gases that can come from a public transportation that can harm us. Number 4. Reduce food waste. Minimize food waste throughout the supply chain, as it contributes to the greenhouse gas emissions. And lastly, adopt sustainable consumption patterns. Choose products with lower carbon footprints and reduce overall consumption. Thank you, Dr. Yuen, Dr. Isabel, Nurse Lorraine, and Nurse Jean. At ayan ang dapat na alam mo patungkol sa greenhouse gases. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at naway may natutunan kayo mula sa ating munting pakikipagpanayam. Maraming salamat po. Muli, ako ang inyong lingkod, si Kuya Hans Reyes, at ito ang dapat alam mo.